Capricorn, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayong June 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, kaya po kung di kayo makaresonate, lawakan niyo po ang inyong kaisipan at panoorin niyo po ang inyong other signs, Moon, Rising, and Venus. So, ito yung, sabihin ko muna kung ano yung na-pick up ko through my meditation. So, for some of you po, di ko alam kung nasa ibang bansa ba kayo, Capricorn, or marami ditong nanonood na nasa ibang bansa. Parang ang lagi nyong hawak is dictionary. Parang ganon. Basta kunwari, sabi natin English, tapos Tagalog. Tagalog, tapos English. Parang ganon. Or Spanish, tapos English. Yung mga, basta. Or Japanese, tapos English. Yung mga ganon po. No? Ewan ko kung nasaan kayong bansa. Basta parang, siguro nag-aaral po kayo. Yan. O para kayo ay magkaroon ng ano dyan, ng papeles. So, could be visa, ganyan. So, mag-e-exam pa yung iba sa inyo para maging citizen po kayo dyan kung nasaan man kayong bansa. And also, ayun, may mapapansin kayo, nakakaibang insekto. Parang basta, ganun. Ngayon lang kayo makakakita ng ganun na insect. So, baka mapasearch pa yung iba sa inyo kung ano ba yun. Or some of you, yes, meron kayo mismo, may madediscover kayo na bagong uri ng ganitong insect. Parang sa inyo first magpapakita yon. Ano pa ba? Tapos puto. Yun po. Di ko alam kung nagbebenta ba yung iba sa inyo ng puto, or meron kayong recipe talaga ng puto, or itatry nyong magnegosyo. And yung yung product na ibebenta niyo is puto. So, pwede po na lalagyan nyo na lang yun ng ibang mga toppings. Yung mga ganun. Basta mag-experiment siguro yung iba sa inyo. So, yun yung mga na-pick up ko, no? Capricorn. So, tignan na natin ano ba yung overall energy para sa'yo. Ano po ang overall energy natin for Capricorn? Okay. Okay. Looks like meron ditong may nagpaasa sa'yo, or merong tao dito na sinabi niya natutulungan ka niya. Medyo mag-iingat ka lang kasi baka pinapabagal nung taong to. Actually, parang hindi niya intention, kaya lang kasi baka umasa ka, Capricorn. So, nakikita ko rito, sa halip na makatulong talaga yung tao na yan sa'yo, pwede po na mapagbagal niyan kung ano man yung mga blessings na paparating sa'yo, lalo na pagdating sa pera. At saka mga dealings. Baka sinasabi niya na, kung may binebenta ka, baka sabihin niya na, uy, meron akong ire-recommend sa'yo. Or, parang ganon. May ire-recommend siya na client. O, pag may messages sabihin ko na lang mag-message siya sa'yo. Yung tipong ganon. Tapos, hintay ka naman ng hintay dito, wala naman. So, tipong ganon po, sa halip na may iba kang makausap, sa halip na umuusad or maging productive ka, baka hindi po ganun yung mangyari. Kaya po, ayun, medyo mag-ingat kayo dun sa mga may sasabihin sa inyo na tutulungan daw po kayo. Tapos, kung meron naman po dito, nag-aayos naman kayo ng mga papers nga, ayan, meron sinasabi dito na yes po, makukuha nyo po talaga yan. Some of you, parang pinakamatagal na is 7 months. Pero kung bago lang kayo dyan, either 3 to 7, I don't know, months or years yan. Okay, kamusta ka ngayong June 2025? King of Cups, medyo emotional yung iba sa inyo rito. Ayan, so yun nga, baka may mga kupo sa inyo rito, may mga magpaasa sa inyo, kaya kontrolin nyo po yung inyong emosyon. Page of Cups, may mga good news ka po na marireceive. Actually, masaya naman po kayo. Yun nga lang talaga, basta feeling mo may nagpapaasa sa'yo, tapusin mo na kaagad, ikat mo na kaagad yan, and mag-move forward ka. Energy sa paligid, we have Judgment. So, pinapakita talaga dito, ayan yung iba sa inyo, nasa malayo kayo. Pwedeng may mga adjustments kayo na gagawin. Ang daming blessings dito sa paligid mo. Ma-feel mo talaga or makikita mo na
yung mga nasa paligid mo ng mga tao, parang feeling mo sobrang blessed nila. Ganun mo sila makikita. I don't know kung maiinggit ka ba sa kanila or mai-inspire ka, Capricorn. Tignan natin. So, yan. Basta maganda yung energy sa paligid mo. Bless yung mga tao around you. Paano mo dapat alagaan yung sarili mo? We have Wheel of Fortune. So, mag-invest ka, mag-ipon ka. Yan po yung sinasabi sa iyo rito. Tapos, kung ano dito, may binili kayo, tapos hindi naman, sabi natin, defective yung nabili ninyo, kahit ano man po yan, ibalik nyo daw po. No? So, wag nyo papahirapan yung sarili nyo na sana, hindi ko na lang binili yung isang bagay na to, kasi di naman gumagana. So, kung kaya nyo namang ibalik, at pwede namang ibalik, ibalik po ninyo, para hindi sayang yung pera ninyo, at hindi kayo mag-overthink dito. Tingnan natin. Kamusta yung career mo? Okay, we have the Hanged One. So, nag-hold on pa rin talaga kayo pagdating dito sa inyong career, no? Umaasa kasi kayo na may pagbabago pagdating sa patakaran dyan sa trabaho. Kamusta yung mga co-workers mo? Ten of Swords. Ayan. So, may mga co-workers ka dito ngayong month na magre-resign. Kasi hindi na nila kaya yung patakaran. Sabihin natin baka laging late yung, yung pasweldo. So, ayun po, may mga magre-resign dyan. I don't know kung kabilang ka ba dyan. Pero yung iba kasi sa inyo, nag-hold on pa talaga kayo rito. Sa kaperahan naman, kamusta? Two of Pentacles, ayan. So, wants versus needs. Ito, pagdating sa kaperahan mo, we have Seven of Wands. Ayan, umiiwas ka dito. Or need mo daw umiwas sa tukso. Need mo munang umiwas sa mga bagay nga talaga na hindi naman mahalaga. Katulad nito, baka may mabili ka dito nga, 'di ba? Hindi naman talaga siya needs. Wants mo lang siya, tapos defective pa yung nabili mo. So, yun, may stress ka. Kaya po unahin mo muna yung needs bago yung wants. Sa love life naman, tignan natin. Sa love life naman po, Spirit Guide, we have Ace of Swords. Meron ba kayong nakakausap dito? Okay, kung meron dito, meron kayong ka-talking stage, marami pong tinatago sa inyo yung tao na yon. Kaya, ilalanin nyo muna po mabuti. I mean, hindi pa siya, sabi natin, kung ikaw, vulnerable ka na sa tao na yun, yung person na kausap mo hindi, marami pa siyang tinatago, madami siyang hindi sinasabi sa'yo. So, huwag kang maging masyadong vulnerable. Oo. Kunwari, may sinasabi ka ng mga secrets mo, yung tipong ganon, wag. Four of Swords, Four of Pentacles, at kung meron naman po ditong mga mag-asawa, ayan po, ang pinaghahandaan nyo talaga dito is future po ng inyong mga anak. Parang ganyan din yung nakaraan eh. More on, hindi ko lang alam kung anong reading ba natin yun. Si Capricorn, basta sa inyo din yun eh. Yung parang nag-iipon talaga kayo ng todo-todo para sa future. Hindi lang future ninyo, pati po future ng inyong mga anak. Tignan natin saan ka ba dapat mag-focus. We have Two of Swords. Oh, sa priority mo talaga. Ano ba yung dapat mong i-priority or ano ba yung gusto mong i-prioritize? Diyan ka po mag-focus. Yung iba sa inyo, hindi ko alam kung nag-aaral pa kayo eh. Or may mga trainings yata kayo dito na dapat attendan para mas mapataas nyo pa yung kaalaman ninyo pagdating dyan sa trabaho ninyo. Blessings. We have internet. Ayan. So, yung iba nga po sa inyo talaga, more on, ayan, school. School din yung lumalabas dito. So, yun. Pwedeng mapapag-aral po ninyo yung inyong sarili or mapapag-aral nyo yung inyong mga anak sa, sabi natin, magandang school, sa private school, ganyan. So, parang kung ano yung mga dreams ninyo dito pagdating sa mga anak ninyo, some of you mahihil po ninyo yung inner child ninyo because of them. So, yan lang po yung mensahe para sa atin. Capricorn, maraming salamat. Mag-iingat ka po and see you again on my next video.